Ayun nga mga kano, magandang hapon sa inyong lahat. So, eto tayo, motivation tayo, no? Dito tayo sa totoong sign ayon sa karanasan. So, itong karanasan ko na to ay babahagi ko sa inyo para ito ay mapulutan nyo ng idea, no? Ang unang sign natin ay itong palaka. Yung palaka na yan ay may dalawang mata. Yung isa ay parang nakasi, tapos may dot. Tapos yung isa naman, yung C niya pababa, tapos may dot, tapos parang mayroon siyang kilay na pababa. So, alin nga bang susundin dyan? Ang susundin dyan mga kuha ay yung isang mata niya na nasa kaliwa, no? Yung kaliwang mata na yan, yung may kilay, yung kilay na yun, ang ibig sabihin nun ay mayroon daw talon o pulse na maliit, no? So sa unahan yan, mayroong pulse na maliit at mayroon dong bato na nakaukit sa baba. Nung inukit yun, na mukha talaga, pero may tapya siya dito, no? So nakaharap siya sa malaking bato. So ang akala namin noon ay nasa malaking bato siya. Kasi nung iniskan namin yan, ay tumutunog sa malaking bato. Pero yung pala ay decoy. Yung item pala na yan ay nasa mismo sa may bandang kung saan namin nakuhanan ng muka. No? So, anong ibig sabihin nung kilay at yung parang C na may dot na mata niya ay nakatingin dun sa may talon no, na maliit. So, ang ibig sabihin nun, sa pulse daw, may pulse doon na maliit, pero wala ng tubig yun. Tapos, mayroong bato na kung saan doon siya nilagay. No? Sa gilid ng bato. So, yun mga kuha, no? Nakuha namin dyan ay isang mga banga na mga barya ang nakuha ng boss namin dyan. Kung nagtataka kayo kung bakit mayroon tayong boss, kasi hindi natin kayang mag-treasure ng mag-isa, lalo na sa mga critical na area, no? So may boss tayo para sila naman yung mga pinanser, no? So pag nakuha namin yung item ay iniintriga namin yan sa kanila, so kami ay sinasahudan. So yun yung naging unang trabaho ko sa mga past years, no? So, itong mga sign na to ay hindi naman to kinukuha na sa book eh. Itong ginagawa ko sa inyo na mapupulutan nyo ng idea ay nakatatak talaga sa bato, inukit sa bato. No? So, kahit saan-saan kayo magpunta, kapag nakita nyo yung mga ganitong sign, ay positive talaga. So, tandaan ninyo mga kuha yung mga sign na to at lalo pa itong mga susunod na sign. Ayos? So ito yung pangalawang sign mga kuha, no? Ito yung Bigfoot, no? Ang Bigfoot ay talagang nakikita itong isang pang benchmarker siya. Siya yung may sign o marker na malaki, no? Siya yung benchmarker. Pero ang Japanese Army ay yung foot talaga, yung right foot talaga yung marker nila, no? Sa kapag nasa isang buong mapa. So paano hanapin yung small deposit, medium deposit, big deposit, pati yung volume. So yung Bigfoot ay kumpleto yan. Mayroon siyang small deposit 10 to 20 meters, mahanap mo yan sa paikot niya. So hanapin mo lang yung mga coordinating sign. So mahirap yan hanapin kasi minsan naka HTM, no? Naka heading treasure marker yung sign nila. Pangalawa, yung medium deposit, mga 100 meters yan, no? Minsan nasa bunganga ng tunnel, nasa taas ng post. Tapos minsan naman nasa mga malalaking puno. Yan yung medium deposit. Ang big deposit yung mga kuha ay nasa tunnel yan bago ka mag big deposit. So ang sinasabi ko mga kuha, kapag naghukay niyo yung
medium deposit, huwag nyo na pangarapin yung big deposit na nakuha. Kasi napakahirap talaga yan. No, kahit ako, ayaw kong mag-treasure ng big deposit. Gusto ko lang yung small hanggang medium na lang ako. Huwag na, hindi na ako sa big. Saka sa volume, ayaw ko na yun. So, ang big pot makakuha na may kumplentong naliri ay tunnel talaga ang ibig sabihin yan. No? So, mayroon pang mali kasi. May nag-treasure na kumpas yung ginagamit. No? So, yung kumpas, uulitin ko po mga kuha, no? Ay ginagamit po yan sa mga terrain kung saan ay hindi kayo mawawala. Kung pa-norte kayo, pa-south kayo, pa-east kayo, no? Ay gagamitan nyo ng kumpas. Yung engineer ng Japanese Army mga kuha, gumagamit din sila ng kumpas, pero dun sa mga sign, dun sa mga land marker nila, tulad ng malaking bato, yung ilog, yung bundok, yung puno, no? Yung mga marker nila. So kinukumpas nila yan para makita nila yung sentro nung pinaglagyan. Pero yung kumpas makuha ay hindi po yan detector na panghanap mo ng treasure, no? Yan po ay hindi kayo dapat mawawala. No, dapat ginagamit yan kung may mapa kayo na hinahawakan. Pwede rin naman walang mapa, pero dapat malaman nyo muna kung ano yung mga marker nila. Mga hindi nawawala, yung hindi mabubuhat ang tao, yung hindi mawawala sa tulad ng ilog, hindi nawawala yan. Yung malaking bato, wala nakakabuhat yan. Yung puno na tulad ng sambag na hindi namamatay, no? Halos di namamatay, umabot na ng 200 years, andyan pa rin. No? May makupa pa. No? So yan yung mga marker na tinatandaan nila kapag nakasulat sila sa mapa. Kasi sa mapa nila makakuha, mayroon niyang araw, mayroon niyang nakalagay ang kumpas, no? Kung saan ka ba harap kapag nandyan ka na sa benchmarker, tapos doon ka na tatayo at isa-isahin mo na hanapin yung mga marker bago nyo makita yung big deposit makakuha. Pero sa tunnel pa yan kasi naka-engineer po yan. Tapos makakuha, kapag nandun ka na sa loob ng tunnel, ay marami talagang patibong na inyong maengkwentro, no? Yung bang maano ninyo, makaharap ninyo, pwede ninyo makaharap. Lalo na yung mga closed tunnel, napakadelikado yan. So ang big foot makakuha ay big deposit po yan, no? Volume. Pero meron yung mga small deposit, nakakalat pa nga yan kasi sa experience ko yan, mga 3, pero yung 2 nakuha na kasi. So isa na lang yung natira sa amin. No? Doon sa may naka-enclosed rock, sa may bato. Naka-ipit yung ammo box ang nakuha namin dyan. So kailangan lang nating sumunod doon sa mga reader at yung may locator. No? Para sa mga may locator naman, no, huwag kayong mag-locate na malayo pa yung item. So, kailangan nyo may i-reading yan para mapalapit kayo dun sa item para malocate niya talaga yung item. Kung magkamali man kayo, kunti lang. No, nandun lang din sa area. So, as long na nalocate yung area, walang problema yun. Kasi, yung digger naman pwedeng kayo mag-testig dyan No? So, lalo na yung may mga karanasan na talaga na mga locator. So, pwede naman yung manual. Basta na-reading nyo na yung area. Tapos yung ma-reading ay pwedeng gamitan ng manual. So, pwede rin yung gadget. Kasi mga gadget ngayon, lalo na yung mga vision, no? Locator, mga gear detect, no? Mahal masyado yan. Umabot ng 280,000, pataas na yan, million pa pag scanner na. So yun mga kuha, yan yung Bigfoot, ang pangalawang sign natin. Ayos.
So, ito mga ano, pangatlong sign natin. Ito yung stone map, no? Bihirang makikita ito. Lalo na sa yung hindi pa nagagalaw. Yung ganitong stone map kasi makakuha. Kung napapansin nyo, may tatlong kaganon dyan, no? Bundok yun, no? Yung parang nakaguhit ganyan, tapos may ganyan. Yan yung poles, no? Sa isang bundok daw, may dalawang poles. Tapos sa isang bundok, yung parang ganyan, ay mayroong tunnel. At sa isang bundok, andun daw nakalagay yung diamond o mga jewelries, no? So itong tinutukoy nito mga kuha, kapag nakita kayo ng ganito, ay malamang nasa taas ng bundok ito. Tapos nakikita niya yung tatlong bundok. Ganyan sila magmapa mga kuha, no? Nakikita niya yung tatlong bundok, tapos sa tatlong bundok na yun, alam nila kung ano ang mayroon doon. No, siya naman yung parang benchmarker dyan sa area. Tapos nakikita niya na yung tatlong bundok. So iisa-isay na niya yan. So may mga coordinating sign din yan kung ano ang mga sign na nandun. So kung ano nakikita yung sign dito sa mapstone na to, ay ganun din yung makikita ninyo dun sa nakita yung sa pag nasa area na kayo. May sample ako niyan mga kuha, yung bago naming na vlog ngayon at di pa namin ma-operate kasi umulan ng umulan. Kung napapansin nyo, may triangle dun na bato, tapos nakaguhit yung ilog doon, no? Tapos may mga dot. So kung ano yung nakita kong sign sa mga bato, ay nakita ko rin yun dun sa baba, tulad nung excellent sign, no? Yung excellent sign, yan yung pinakamagandang sign na nakita ko na hindi nakakawala sa akin. Ang problema, yung iba nakuha na. No, minsan nakita ko pero hindi pa binabasag yung sign, tapos nakuha na pala. No, pero itong ginagawa namin ngayon ay itong katrabahoin namin, hindi namin matapos-tapos matrabaho kasi umuulan ng umuulan. May tatlong bagyong magkakasunod. So ito yung mapa, no? Ito yung benchmarker na may stone map. Yan yung kahulugan ng sign na yan. Pero dyan sa stone map na yan, wala po dyan yung treasure. So bali tatayo kayo dyan at haharap kayo sa harap at nakikita ninyo yung tatlong bundok. Malayo man yun o malapit, basta tatlong bundok yung makikita ninyo at yun ang kahulugan niya. So kadalasan kilometer yung lalakarin yan mga kakuha kapag nakita ninyo yan. Ang kamalian kasi ng iba, kung saan nakita yung sign, dun sa nagbubutas-butas. Kahit saan sa nagbubutas-butas dun. Minsan bato daw yung nakikita. Mali yan. So bundok po yung mga sinasabi yan. Lalo na yung bundok na may guhit na ganyan. So ibig sabihin dalawa yun eh. Dalawang nakalagay dun. So ibig sabihin yan, talon, poles. Dalawang poles sa isang bundok, may laman daw yung isa sa taas, may laman naman yung isa sa baba. Tapos yung isa naman, yung isang bundok daw, mayroong tunnel, no? May tunnel. Tapos parang may naka-okay ganun, no? May kamay na nakaganyan, naka-okay. So ang ibig sabihin nun, ang lahat ng bundok na yun ay may mga laman, no? So yung isa naman, yung isang bundok, mayroon nakaguhit din na parang diamond, no? So ibig sabihin itong bundok na to, andun naman nakalagay yung mga jewelries. Pero ang pinaka-tricky nito, papasok ka muna ng tunnel. Kasi yung tatlong bundok na to ay magkakarugtong. Yung dalawang pulse lang dyan ang hiwalay kasi nasa labas yung laman, no? So malalaman yan kapag nasa area na kayo at andun na kayo, naghahanap na kayo. So hindi nyo aakalain makakuha na isang buong araw pala matatapos nyo yung paghahanap ng sign na yan. Ang akala kasi ng iba ay madali ang paghanap ng mga sign, lalo na yung reader, napakahirap po niyan, no? Pero sa may mga karanasan na,
Believe ako sa may mga nakakuha na kasi nabibigyan nila ng basihan yung mga experience nila dun sa nakikita nila. Ako ganun din ako noon eh. Yung experience ko dun ko binabase sa mga nakikita ko naman na bago. So wala namang pagkakaiba. May mga ano lang, may mga kunting yung mga terrain, yung ibang sign, yung magkakaiba lang sila ng ganun. Pero yung parang idea ng isang sign, ang idea ng isang area ay paras din ng idea ng isang area din. So, halos magkakatugma sila. So, ang pagkakaiba lang ay yung paglagay. Minsan sa tunnel, minsan sa ilalim ng poles, minsan sa taas ng poles. No? Tulad nung itong nakaraan na tatrabahuin namin na hindi namin magawa-gawa dahil sa ulan. So kaya nag-motivate vlog na lang tayo para mabigyan natin ng aral, mabigyan natin ng idea yung mga ibang baguhang na treasure hunter. So ito yung pangatlong sign, no? Pangatlo na ba? Yung Bigfoot, tama, pangatlo, no? Pangatlong sign. So panoorin nyo pa ng buo mga kuha. Mayroon pa tayong dalawang sign na natitira na kung saan ay napakaganda. At ipapakita ko rin sa inyo yung mga nakuha namin dun sa pagpasok namin ng tunnel. No? May mga pictures pa ako. Papakita natin sa inyo. Kasi para mabigyan naman kayo ng idea na pagpasok ng tunnel ay mayroon pa pala mga naiwan, no? Na hindi na kinuha ng mga hunters. Kasi yung iba, pag nakakuha na, wala na. Iniiwan na yung mga, lalo na mga artifacts, no? Iniiwan na nila yun. Hindi na nila kinukuha. Yung mahalaga lang yung kinukuha nila. So ako, minsan, pumapasok ang tunnel, tapos, kung ano man yung makita ko ng artifacts, kinukuha ko, no? Pero wag kayo kumuha mga kuha, no? Wag kayong kumuha na hindi nyo pinapalitan. Pag kumuha kayo, palitan nyo ng barya. Lagi nyo palitan ng barya. No, mag-ipon kayo ng tag 5 piso, no, yung copper, no. Nickel, no. Lalo mas maganda yung Rizal na piso malaki. Yan ang iiwan ninyo. So, yung mga kuha, yung pangatlong side. Ayos. So, ito mga kuha, no, ang pang-apat nating sign ay isang C, no, yung maraming dot na gano'n. Maraming nagtatanong sa akin nito na magulo na yung tanong, magulo rin yung sagot kasi hindi nagkakaintindihan kasi nasa messenger lang, no. So minsan ang C kasi na pagkagawa ng Japanese Army ibaliktad, ganyan, hindi ganyan, no. Pag ganyan yan, enclosed yan, no. Kapag C naman na pag ganyan ay pwedeng enclose, lalo may dot, pwede ring tunnel, no. Pero kapag nakasulat yan siyang nakataob mga kuha, no, tapos ay perfect C siya, minsan ang kahulugan niyan ay bato or yungib, no. So maliit lang yan siya na tunnel. Pero kapag nakasulat yun sa mga kuha na parang nakasmile, ganyan, ay base lang sa experience ko, ewan ko lang sa iba. Kasi yung C, katulad nung nandun sa tinatrabaho namin, no, sample ko lang yun, ay yung parang siyang nakakawa, o nakakawa siya, nasa nakakawa daw yung item. So pag nakahiga siya ganyan, tapos may dot sa baba, so ibig sabihin yung sa area na nakakawa at nasa baba yung item. So minsan yan ataba yung ano yan eh, yung kahulugan, o yung hinahanap niya, o, katulad nung sa nakita namin. Yan yung pang-apat nating sign mga kuha. Gusto ko lang maliwanagan yung iba kasi
karamihan kasi kahit yung pag ganyan, enclose lang, pag ganyan, enclose. Kasi pag nasend nyo yan, di ko alam kung nakaganyan ba yan, nakatagilid ba yan, nakahiga ba yan. Kasi pag picture, no? So, hindi natin alam kung nakahiga ba siya. Kapag nakahiga siya, nakaganyan kayo, nakayuko kayo, so picturean nyo, tingnan nyo halimbawa yung ilog, no? Ilog to pag ganun. No? So, pag nakaganyan siya kasulat, ibig sabihin, enclose siya. So, sa ilog. Depende yun kung saan siya nakaharap. Pero kapag nakasulat yan siya makakuha, nakaganon, nakaharap sa iyo na nakaganyan, ay tunnel yan. Pero pag nakasulat naman siya parang nakasmile, ay minsan ang hanap niya is yung parang kawa o yung balloon na parang nakakawa lang. Minsan may experience ako niyan nagtanong sa akin na ito ay experience lang kwento, humingi lang sa akin ng tulong. Ang nakasulat ay bahay, tapos mayroong nakasmile. So parang nagiging mukha siya ng tao pero bahay yung nakasulat sa taas. So ang sinabi ko, Atabay ang hanapin mo, andun sa may nakakawa-kawa yung item. So sinunod niya yun, at yun, nabingguan nga nila. No, pero kasamaang palad hanggang ngayon ay hindi pa rin tumatawag o nagpapakita. Pero masaya na rin ako sa ganun. At least nakatulong tayo. So ito yung pang-apat na sign makakuha. Ayos? So ito mga kuha, no? Ito yung pang-limang sign na may bibigay ko sa inyo. So ito yung tinatawag kong excellent sign. Pag nakita nyo itong ganito na sign, nilagyan lang ng bato, excellent sign yan, o bilog na may bilog pa. No? Marami yan yung parang butas na may butas pa, excellent sign din yan. So yung excellent sign, kapag nakita nyo yan na nasa labas, ay mga nasa 20 to 30 meters doon yung item. Depende dun sa coordinating sign niya. Minsan nga, yan yung naka HTM sign, no? Heading treasure sign o marker, no? So, ito experience ko na to ay halos isang buwan ko tong hinanap, no? Bago ako nakatawag sa boss ko. Kasi may mapa kami nun, pero hindi kaagad namin nahanap. Isang buwan talaga yun, tapos critical area pa. So bago ako nakatawag sa kanya, na nakita ko na yung itong excellent sign dun sa binigay sa akin na mapa. So nung nakita ko ito, hindi ko kaagad naisip na gamitan ng isang detector, kasi ang ginamit ko dyan locator. Yung locator hinihigop ng Big Depot. So naisip ko lang nung mga 27 days na ako nandun, so ginamitan ko siya ng detector, hinanap-hanap ko. Kung hindi pa nadaanan ng baha, mga kakuha, yung bato na yun ay hindi siya lilitaw. So nadaanan siya ng baha at lumitaw siya ngayon. So nandun yung sign na hidden, no? Nakatago. So nakatago yung sign, yung bato na yun na malapad, tapos nandun pala sa ilalim yung item. So kung ginamitan ko kagad ng detector, siguro hindi ako umabot ng isang buwan. Ang problema ay hindi ko ginamitan ng detector. Hindi naman siguro sa ako ay tanga, pero hindi ko talaga naisip yun. Kasi mas magaan yun sa akin yung locator. Problema ko doon ay lagi siyang hinihigop ng big deposit. So umabot ako ng isang buwan doon.
sa pagkahanap. So ito excellent sign mga kuha, ay ito rin yung nakita namin sa nakaraan, yung sa 1930. Kung naalala niyo yung huling vlog ko, nakita ko ito sa ilalim din. Pag ito nakita nyo na hidden siya, nakatago siya, ang kahulugan naman niya on the spot kung saan siya nakaharap, no? Yung nakita ko ito ay nakaharap siya doon. Hindi ko lang sasabihin, baka may maunahan kami doon, pero may tao na kami doon na magtitingin, no? So hinihintay na lang namin na mapalit yung ilog sa baybayan yung mga kuha. So ito yung excellent sign ay nakita namin sa ilalim. So nakaturo siya doon sa mayroon siyang tinitingnan. Para kasi yung mga kuha para siyang mata na mayroon pang eyeball, yung maliit na yung itim ba, para siyang ganun. So nakatingin siya doon. So may nakuha ko dyan, pero hindi ko na sasabihin kasi baka magkagulo yung mga kasama ko. So itinago ko muna, pero hindi yun mahalaga, hindi mahalagang item yun. Yun ay isang, kumbaga ay parang hidden marker lang nila. Nilagay nila doon para pagkabalikan nila, madetect nila yun, alam nila kung saan. Kasi hindi nila madidetect yung item kasi nasa hindi ko na sabihin, no? So andun pala yung item. So kailangan namin maghintay ng tamang panahon. So yun mga kuha, ito yung excellent sign. Kapag nakita nyo ito, hanapin nyo. Kahit umabot pa kayo dyan ng isang buwan maghahanap, nandyan talaga, mayroon talaga yan. Gumamit lang kayo ng detector mga kuha. Depende lang kung nasa tubig yung pinaglagyan, kasi hindi talaga siya maabot. Kasi hindi ka naman makakalusob doon sa tubig hanggat di mo tinatanggal. So yun mga kuha, no? Yan yung 5 sign na napaka-importante na mahanap din ninyo. Kahit saang lugar yan, iisang sign lang yan na makikita nyo, no? Kung ano yung sign dito, no, dyan sa Luzon, Visayas o sa Mindanao, iisang coordinating sign lang yan, no? Coordinate lang sila, iisang sign lang yan. Kung dun nga sa Luzon mayroong Bigfoot, pagdating ko sa Mindanao may Bigfoot din. So isa lang sila, no? Isang sign lang yung mga sinusunod nila, no? Pero maraming sign yan, napakaraming sign, pero wala na yung ibang sign na hindi nila sinunod. Lahat sinunod na yun. Depende lang yun siguro sa mga pinakagago na Japanese army, yung loko-loko na talaga, no? Gumagawa sila ng sign na hindi mo na maintindihan, no? Pero yun naman yung mga lost treasure na hindi na nababalikan. So minsan naggagawa ka ng bahay, pag naggawa ka ng pundasyon, yun nahuhukay mo na. Kung gawa ka ng CR, yun nahuhukay mo, no? Mga bagay aksidenteng nakuha, no? Mga swerteng tao yan ang tawag ko dyan. So 5 sign sa itong araw na to na pwede ninyong i-apply sa area ninyo, kung saan kayo maglalakad, saan kayo pupunta, no? Saan kayo mapatungo, no? Yung mga sign na yan na nasa bato na ibinigay ko ngayon ay magagamit nyo yan at alam nyo ang kaagad ang kahulugan. Ito naman mga kuha hindi para naman sa akin. Ito ay para din sa inyo. Hindi habang buhay na madadala ko ito. So dinodokumentary ko na lang para kung may makakita ay at least alam niyang kahulugan, no? Dun sa mga pumapasok ng tunnel katulad ko, no, pumasok lang kayo tapos mag-detect. Kahit nakuha pa yan ng ibang treasure hunter, pasukan nyo. Kasi iba yung karanasan, yung experience kapag napasukan nyo yung isang nakakatakot o kakaiba sa inyo. Tapos pag may nakita kayo doon, kasi yung ibang treasure hunter kasi pag nakakuha na, hindi na nila kinukuha yung iba. Gusto na nila kunin yung kumikinang-kinang, no? Pero yung mga artifact,
Hindi na nila pinapansin yan. So, kunin nyo yun, tapos palitan nyo ng barya. No? 10 piso. So, yung 5 sign ito makuha, ang pwede nyo may apply sa inyong mga area. At ito naman, ang mga nakuha namin sa tunnel, ng mga exploration ko, sa mga past years, papakita ko lang sa inyo. Yung iba, na-release na yan. Yung iba siguro nasa museum na yan. Yung iba naman ay nandito lang sa akin. Pero hindi ko na yun nire-release kasi di-mistake ko na. Parang ginagawa kong, nilalagyan ko kasi ng date, pitcha. Nilalagyan ko ng kung saan ako galing, anong experience ko, nilalagay ko doon. Kasi yun na yung, pag umiinom ako ng kape, tinitingnan ko yan. Tapos iniisip ko kung gaano kahirap yung experience na dinanas ko dyan. Yun mga kuha. Panoorin natin yung mga nakuha namin. Tapos papaalam na ako sa inyo. So ito ang inyong Kuya Cecil. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong panonood, sa pagsuporta. Sa mga hindi nakagusto dyan sa akin, maraming salamat din. Sa mga taong sinuportahan ko, tapos tinatrider pa tayo. Maraming salamat din sa inyo. May araw din na kayo ay makakuha, ma-prove nyo yan sa sarili ninyo. At ako naman ay kinagagalak kong makita na umangat din kayo sa buhay. Magandang hapon. Ayos!